paano mag-umpisa sa pag-aalaga ng ibon at saan, kanino tayo makakabili ng Indian ringneck parrot. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung napadaan kayo at gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay yung mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So mga kahabi, ito yung kadalasan tinatanong ng mga baguhan natin na kapwa mag-ibon na gustong pasukin yung larangan ng hobbyist na pag-aalaga ng ibon. Marami tayo mga hobbyist na mga mahihilig sa mga species, ngunit ang ating tatalakayin lamang dito sa ating channel at sa ating content ay regarding lang po sa mga ibon. So ganun din yung tanong ng ating kahabi na si Milantoy Hisalba, Kuya, paano mag-umpisa? At ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Mark Hilbona, new subscriber po, nag-aaral pa lang mag-ibon or magsisimula pa lang mag-ibon. So yun po yung katanungan ng ating mga kahabi. So shout out po sa inyo, Milantoy Hisalba at Mark Hilbona. So sa pagsisimula kahabi sa pag-aalaga ng mga ibon, dapat mag-research muna tayo. Alamin muna natin ang ating gustong alagaan. Kasi maraming mga species patungkol lamang sa isang variety na ibon na pwede nating pagpilian. Ano ba yung gusto nating alagaan? Category muna. Gusto ba natin ng maliliit lang na ibon tulad ng mga pinches, parakeet, alps? Ayan, mga maliliit po yan. Gusto rin ba natin ng mga medium bird tulad ng mga Indian ringneck, sun conure, green cheek conure? Ayan, mga kakatil. Ayan po. Or gusto natin yung mga big bird na tulad ng mga Macau, yung mga kakatu. Ayan. So alamin po muna natin yung species na gusto natin alagaan. Tapos ano bang species ang gusto natin? Yung hindi ba sila may ingay? Kasi may mga ibon na may ingay mga kahabi. So baka naman ma-discourage lang tayo pag nakabili tayo ng species. Ngayon pala, maingay pala itong nabili natin. So dapat alamin muna natin yung dapat nating bibilin. Kung ito ay tahimik lang, hindi masyadong maingay. Kasi may mga species na napakaingay tulad ng mga sun conure, mga African gray parrot, mga Macau, malalakas po mga boses niyan. So dapat alamin po muna natin. Pangalawa kahabi, yung area na paglalagyan natin ng kulungan, ng cages. Meron ba tayong sapat na area? Kailangan hindi under the sun, hindi rin under the rain, dahil mamamatay po ang ating alaga. Dapat nasa ventilating area or may ventilation para sa hangin at sa araw, hindi naman siya under the sun. Ngunit kung maganda kung nasisikatan din siya ng araw, dahil kailangan din po ng sunlight ang ating mga ibon. At ganun din po pangatlo natin na kakailangan sa paghanda ng pag-aalaga ng ibon ay yung budget. So kailangan mayroon tayong budget dito. At ang pangkaragdagan dito yung long commitment natin, dahil ang mga species po ay may buhay. So kailangan bigyan din natin sila ng pangangailangan nila. So kung tayo ay mag-aalaga, meron dapat tayong sapat na oras, sapat na budget para sa kanila. Yun po ang napaka-importante, dahil ikinulong natin sila. So lahat ng pangangailangan nila ay tayo po ang magpo-provide. So ayun po ang paghahanda natin para makapag-umpisa tayo sa pag-aalaga ng ibon. So hope mga kahabi, Milantoy Hisalba at Mark Hilbona ay nakatulong ito
sa inyo na maliit lang na information regarding po paano magsimula sa pag-alaga ng ibon. Ngunit ito ang inyong pakatandaan mga kahabi sa mga baguhan mo, mga baguhan na gusto mong pasukin ang pag-ibon. Kung kayo po ay mag-uumpisa at mag-aalaga ng mga ibon, tiyakin nyo na ang aalagaan yung ibon ay kinakailangan pang iparehistro. Kung kinakailangan iparehistro, doon na po tayo mag-avail sa makakapagbigay ng mode of acquisition. So yun po ang napakahalaga. Kung ang mga species na ating alagaan ay mga exotic or mga imported, ito po ay kinakailangan iparehistro sa DNR. Hindi natin ito mapaparehistro sa DNR kung wala po tayong mga documents na mga requirements. So ano to mga requirements na mga documents? Ito po ay magmumula sa mga legal source na makakapag-provide ng mode of acquisition. Yung official receipt, sales invoice, deed of sale at deed of donation. Sila po ang makakapagbigay ng mga requirements pag tayo po ang mag-avail ng mga species. At ito naman mga species na to ay ito mga requirements na to ay ito naman ang ipo-forward natin sa DNR para makapag-apply naman tayo ng Certificate of Wildlife Registration. So yun po ang napakalaga kung tayo po ay mag-uumpisa sa pag-aalaga ng ibon. So sa pangalawa nating topic, kung saan at kanino naman tayo makakabili ng Indian ringneck. Dahil marami rin po tayong mga kahabi na nagtatanong kung saan tayo makakaabil. Tulad ni kahabi Richard Pipino. Boss, saan po ako makabili ng Indian ringneck at magkano kaya isang pares? North Caloocan po ako, salamat Lods. So ganun din po ang katanungan ng ating kahabi na si Sailor Legion. Sailor_Legion. Shoutout sa iyo kahabi. Magkano ang Indian ringneck pares? So sa Indian ringneck mga kahabi ay napakarami ng mga mutation. Meron tayong mga tinatawag na mga single color at saka yung mga combination color. Ito na po yung mga upgrade na mga mutation at yung mga high mutation. Ika nga. So pwede nyo kontakin si kahabi Ronet Francisco Saludares ng Quezon City. So pwede po kayong mag-inquire kung magkano sa kanila ang isang pares ng Indian ringneck. So kahabi, sa presyohan kasi ng Indian ringneck ay depende po ito sa breeder, depende rin po ito sa seller. So bibigyan ko lang kayo ng estimate or more or less or mga idea sa mga single color lamang po para magkaroon kayo ng idea. Sa mga normal green po, ito yung pinakamura na presyo ng Indian ringneck. So sa handfeed, ito ay nagre-range po ito ng 3,000. So sa depende po ito sa breeder. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So 3,000 sa single color na green. Sa handfeed, sayang, pwede po ito maging presyo ng 4,000 to 5,000. Sa juvenile 1 year and up, pwede ito maging range ng 5,000 hanggang 7,000. So on and so forth. So, depende po ito sa breeder. So, tumataas, nagbabago ang kulay, nagbabago ang mutation, ay nagtataas din po ito ng presyo. So, ito lang po ang idea ko na maibibigay regarding po sa presyo ng Indian ringneck. So, itong nabanggit ko ay single price lamang po. So, kung per ito, medyo mataas. Lalo na kung basal, medyo mura. Kung proven, medyo may price yan. So, depende pa rin yan sa breeder na ating mapagtatanungan. So, pwede po kayong mag-inquire kay Ma'am Ronet Francisco Saludares ng Quezon City. Pwede rin po kayong mag-inquire kay Bolaqueño. Sa Bulacan naman po ito, kay Kahabi Bolaqueño. Pwede rin po kay Kahabi Edge Mini Aviary ng Cavite naman po. Siya rin po ay merong mga nagbi-breed din po siya ng Indian ringneck. At pwede nyo rin po kontakin si Ma'am Queenie Aina Barcelon Duana ng Sorsogon, Bicol. So ito mga nabanggit ko, ito po ay mga permittee holder po sila.
So meaning to say, pag permit holder ay meron pong mga kaukulang dokumento na kalakip pag tayo ay nag-avail sa kanila. At ganoon din po, last but not the least, alam ko marami tayong mga kahabi dyan na mga merong mga pang-out na mga Indian ringneck. So pwede nyo rin po kontakin si Richard Richard Pipino at sa si Sailor_Legion na mag-direct message kayo kung meron kayong mga pang-out na hindi ko nabanggit, ay sila kahabi ay naghahanap po ng pair ng Indian ringneck, or pwede nating sabihin na basal, lalaki at babae, pwede natin i-pares, pwede nating i-offer sa kanila, sabihin natin ay mga basal ito. Ang mahalaga dito ay merong DNA, lalaki at babae. So pares na po yan. So depende sa pares, merong basal, may proven, kung ilan na pa yung meron yung nakapag-clutch na, ito na yung proven na tinatawag. So meron naman yung basal, ito yung bago pa lang. Ito pa lang, meron din yung banded, yung ipinagpapares pa lang. So nasa pag-uusap naman yan ng breeder at seller regarding po sa mga mutation. So ganun lang po, ito naman yung kailangan natin. Ito naman yung hangarin ng content na to, na makapagbigay ng makapatulong man lang kahit sa mga maliliit na kapamaraanan, sa mga baguhan, sa mga naghahanap, sa mga nagbebenta, na mapagtagpo natin sila, na ang hangarin natin ay makatulong ika nga. Pero wag naman natin abusuhin yung mga nagbibigay ng impormasyon, at iwasan po natin yung pag-i-scam. Ito po ay hindi makakabuti sa ating mga mag-iibon, dahil yung iba dyan sinasamantala, yung nagamit yung mga ibang legit na mga picture, mga video, at iaalok sa iba. So iwasan po natin. Pwede natin gamitin ang mga video na ating mga kahabi, ngunit ipatungkol natin sa kanila, sa may-ari. Pwede natin yang gamitin. Pwede natin gamitin na patungkol sa pagbebenta doon sa may-ari. Hindi yung gagamitin natin yung ibang video, ibang picture, tapos ipapatungkol natin sa atin na atin yun. Yun hindi naman mainam yan sa mag-iibon. Dapat parehas po ang ating hangarin na magtulungan tayo rito. Katulad po ito, si Kahabi Allen Presnida Ampaya ng Muntinlupa. So gagamitin ko yung kanyang picture na kanyang mga Indian ringneck. So ito po yung kanyang mga available. So hindi ko sinabing akin ito. So ito ay available kay Kahabi Allen Presnida Ampaya. So kung gusto nyo mag-avail, Kahabi Mark Sailor_Legion at Richard Pipino, pwede nyong kontakin si Kahabi Allen Presnida Ampaya ng Muntinlupa. So mag-direct message na lamang po kayo. Meron siyang pang-out na tortoise violet, 1 year and 6 months. Napakaganda nito. Ito, isa rin tong dream bird ko itong tortoise at saka violet. So meron din siyang violet, possible city, possible red pie, recessive bite. Napakaganda ng kanyang mga mutation. At meron din siyang pang-out na green pallid. Meron ding crimino. So yan, kung gusto nyo mag-avail, ay kontakin nyo lang po si Kahabi Allen Presnida Ampaya. Meron din siyang tortoise blue, meron siyang albino, meron siyang gray pallid, meron siyang lutino. So sa presyo, hindi ko po ito saklaw dahil hindi naman po ito akin. Gusto ko lamang po na mailapit sila doon sa mga naghahanap ng mga Indian ringneck. So kontakin nyo na lang po si Kahabi Allen Presnida Ampaya ng Muntinlupa regarding naman po sa presyo. So kayo nun po ang mag-usap. Yun lamang po naman ang ating hangarin, na magtulungan tayo bilang mga kapwa mag-ibon, dahil ito po yung ating nakakahiligan. So wala pong ibang tutulong kundi yung mga kapwa mag-iibon din. So maraming po salamat mga kahabi. So hope na gusto itong talakayan natin kung paano mag-umpisa sa pag-aalaga ng ibon, at saan at kanino makakabili ng Indian ringneck parrot. So hope na gusto nito, at kung nagusto ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor.
please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang mga patuloy natin na mga subscriber, mga silent viewers dyan. Maraming pong salamat. At nais ko rin pong shoutout muli ang ating mga kahabi na si John Kevin Simangan. Shoutout po sa inyo. Si kahabi Alberto Ramos, si kahabi Melchor Advencula. Shoutout po kahabi. Si kahabi Victor Aguila, si kahabi Ricardo Briones, si Amado Katubay, shoutout po. Si kahabi Jaiho, maraming po salamat sa inyong suporta at sa inyong pagtulong sa ating mga hinahanap ng mga veterinary clinic. So shoutout po kahabi Jaiho at si kahabi Silvino Bariso Kulagong Jr. Shoutout po. Si Joji Giriba, shoutout kahabi. So one of these days, hope na mag-meet po tayo, kahabi Joji Giriba. Shoutout po sa inyo ng Legazpi City, Bicol. Okay po. At si Dave CG, shoutout po. Si Carl John Luna, shoutout po sa inyo, sir. So one of these days, sana makapag-deal din tayo sa ating transaction. Si Carl John Luna, shoutout po. Si Joseph Kid Di Ponte, shoutout po sa inyo, kahabi. At maraming po salamat sa inyong pag-repair kay Carl John Luna, shoutout po. At last but not the least, si kahabi Allen Brisneda Ampaya sa kapitan, shoutout po sa inyo ng Muntinlupa. So maraming po salamat sa kung paano mag-umpisa sa pag-alaga ng ibon. Siguraduhin natin sa legit breeder, sa legit source tayo mag-avail para wala pong pangamba pagdating ng araw. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.